Magandang araw, mga ka-PNM. Muli, narito ang ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Ang pag-aaral na ito ay sadyang ginawa para sa ating mga kapatid, follower, at mga kaibigan na walang panahong magbasa, subalit may panahong makinig. Kung ikaw ay nasa biyahe, may ginagawa o kaya may panahong makinig at manood, narito ang mahalagang kaalaman hatid sa inyo ng pag-aralan natin ministry. Ang ating tatalakayin ay may pamagat na Repentance and Forgiveness. Ito po ay Lesson 10 mula sa May 30 hanggang June 5, 2026. Ang ating memory text ay mababasa sa Unang Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pag-aaralan natin ngayon ang The Promise of Forgiveness. Sa nakaraang aralin, natalakay natin ang tungkol sa kasalanan, kung saan ay ito ay pinakamalaking problema ng tao. Hindi ito kayang alisin ng mabubuting gawa, seremonya, reliyon, o sariling pagsisikap. Ngunit ang mabuting balita ay ito, may kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi ng ating memory verse na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos na may pagsisisi at tapat sa pag-amin ng ating kasalanan, siya ay handang magpatawad. Hindi lamang niya tayo pinatatawad, nililinis din niya tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang sabi ng talata, ipinapakita dito ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos para sa mga makasalanan. The Golden Calf Experience. Ano ba ito? Habang si Moises ay nasa bundok na tumatanggap ng mga aral mula sa Diyos, ang Israelita ay nawalan ng pagtitiwala. Matagal nang wala si Moises sa panahong iyon. Kaya inisip nila na marahil siya ay namatay na. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay naging mainipin, hindi mapakali at nawalan ng pananampalataya. Sa halip na maghintay sa Panginoon, humingi sila kay Aaron ng isang Diyos na kanilang makikita. Ito kasi ang kanilang nakasanayan sa Ehipto, ang sumamba sa Diyos na material at nakikita ng literal na mata. At dito nagsimula ang malungkot na kwento ng gintong guya. Mababasa natin ito sa Exodus Kapitulo 32, talatang 4. At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay at kanyang hinugis ng pait at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ito ang inyong Diyos, o Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Alamin natin ang konteksto. Kapag binasa natin ang Exodus chapter 32 verse 24, ganito ang sinasabi ng talata. At aking sinabi sa kanina, sino mang may ginto ay mag-alis na anupat kanyang ibinigay sa akin at aking inihagis sa apoy at lumabas ang guyang ginto. Sa talatang ito, itinanggi ni Aaron na siya mismo ang umukit. Pinalalabas niya na inihagis lang niya sa apoy ang mga ginto na ibinigay nila, tapos lumabas na lang bigla ang guyang ginto. Nagsinungaling siya. Ganito kahina ang tao dahil sa kasalanan. Itinuturo tayo ng karanasang ito na huwag papayag na magkaroon ng puwang ang ating relasyon sa Diyos upang hindi makasingit ang kaaway at hilahin tayo nito upang gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Tandaan na una nang naibigay ang 10 utos sa kanila. Yan ay mababasa sa Exodus Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 17. Tunay na napakabilis makalimot ng tao sa mga kabutihang ginawa ng Diyos. Ilang araw pa lang ang nakalipas at nangako silang susunod sa Panginoon. Ngunit nung dumating ang pagsubok sa kanilang pananampalataya, sila ay bumagsak. A lesson about repentance. Pag-aralan natin ito. Ang kwento ng gintong guya ay hindi lamang kwento ng pagsuway. Ito rin ay kwento ng pagsisisi, awa at kapatawaran. Paano ito nangyari? Nagkasala siyempre ang Israel. Ngunit hindi sila lubusang itinakwil ng Diyos. Sa halip, tinawag niya sila upang magsisi at bumalik sa Kanya. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Kapag tayo ay nagkakasala, hindi niya tayo itinataboy, hindi niya tayo agad sinusukuan, kundi inaanyayahan niya tayong magsisi at bumalik sa Kanya. Jesus
is our hope. Ang buong plano ng kaligtasan ay nakasintro kay Jesus. Tandaan, ang kasalanan ay may kabayaran. Ngunit si Kristo ang nagbayad ng halagang iyon sa cross. Dahil dito, may pag-asa para sa bawat makasalanan na lumalapit sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kasalanan, mas dakilang biyaya ng Diyos. Narito ang mahalagang aral. Tulad ng Israel, minsan tayo rin ay nagiging mainipin, nawawala ng tiwala at lumilihis sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay ito, ang Diyos ay handang magpatawad. Kapag tayo lumalapit kay Jesus na may pusong nagsisisi, tinatanggap niya tayo at binibigyan ng panibagong simula. Reminder, ang Diyos ay tapat na nagpapatawad sa nagsisisi. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao sa Diyos. Ang kwento ng gintong guya ay nagpapakita ng panganib ng kawalan ng pananampalataya. Ang pagsisisi ay daan pabalik sa Diyos. At si Jesus ang ating pag-asa, kapatawaran at kaligtasan. The rush of life, being busy, can distract us from God. May ganitong kwento. May isang babae na mahalaga sa kanya ang Sabat at mahal din naman niya ang Panginoon. Buong linggo siyang naging abala. Pagdating ng Sabado, maaga siyang nagising. Napansin niya ang maruming banyo, kaya nilinis niya ito. Nakita niyang nabasa ng kanyang anak ang higaan, kaya naglabas siya. Habang naghahanda ng pagkain, napansin niyang walang dessert para sa tanghalian, kaya agad siyang nag-bake ng banana bread. Kailangan ding plansahin ang pulo ng kanyang asawa para sa church. Kaya ginawa niya rin niya ito. Nag-fold pa siya ng mga damit at nagtapon ng basura. Pagkatapos ay bigla niyang naalala, sandali, Sabat ngayon araw na pinakamamahal niya sa buong sanglinggo. Ngunit napuno ang oras niya ng mga gawain. Kaya nakalimutan niya ang pinakamahalagang layunin ng Sabat. May isang pangyayari sa panahon ng Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. Ito ay ang kasaysayan ni Marta at ni Maria. Mababasa ito sa Lucas 10:41 hanggang 42. Datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Naalala ng babae ang karanasan ni Marta at Maria. Si Marta ay sobrang abala sa maraming gawain. Si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang salita. Opo, hindi masama ang paglilingkod na ginawa ni Marta. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga ayon kay Jesus. Ito ay ang makasama siya. Minsan ganito rin tayo. Abala tayo sa trabaho, maaaring ministry, pamilya, mga responsibilidad at kung ano-anong maraming gawain. Ngunit nakakalimutan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ito ay ang personal na pakikipag-ugnayan kay Jesus. God gave the Sabbath as a gift. Ang Sabat ay hindi lamang araw ng pahinga. Ito ay espesyal na panahon na ibinigay ng Diyos upang makasama natin siya, mapalalim ang ating relasyon sa Kanya, maalala ang Kanyang pag-ibig, at maranasan ang Kanyang presensya. Kapag masyado tayong naging abala, kahit sa mabubuting bagay, maaaring unti-unti tayong mailayo sa tunay na layunin ng Sabat. Dapat maramdaman ng tao na napalayo siya sa Diyos. Balikan natin ang kwento. Habang nakatayo ang babae sa kusina, napaluha siya. Mahal niya ang Diyos. Ngunit napagtanto niyang marami siyang ginawa na nag-agaw ng kanyang oras para kay Jesus. Naramdaman niya ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. At ito ang magandang balita. Kapag tayo lumalapit sa Diyos na may pagsisisi at pagpapakumbaba, hindi niya tayo tinatanggihan. Jesus is near to the repentant heart. Sa Aklat ng Awit, Kapitulo 53, talatang 2, ang Diyos ay tumitingin mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung mayroong sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Alam niyo, hinahanap ng Diyos ang mga pusong lumalapit sa Kanya. Kapag tayo nagsisisi at tumatawag sa Kanya, siya ay lumalapit. Hindi niya tayo itinataboy. Sa halip, tinatanggap niya tayo ng may pag-ibig. Jesus gives us His robe of righteousness.
Kapag lumalapit tayo kay Jesus, dalang ating mga kasalanan at pagkukulang, inaalis niya ang maruming damit ng kasalanan. Ibinibihis niya sa atin ang kanyang katuwiran. Magandang mensahe sa magtatagumpay. Ibinibihis niya sa atin ang kanyang katuwiran. Ito ang tinatawag na righteousness by faith. Magandang mensahe sa nagtatagumpay na mababasa natin sa Apokalipsis 7 talatang 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Tayo ay nalilinis hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Nalilinis tayo dahil kay Jesus. Ang kanyang dugo ang nagpapatawad at nagpapabanal sa atin. Narito ang mahalagang mga aral. Hindi laging kasalanan ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Minsan, ang problema ay sobrang pagiging abala, maraming responsibilidad, o may bagay na inuuna natin kaysa kay Jesus. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay Kristiyano ay hindi lamang paggawa para sa Diyos. Ito ay ang pananatili kay Jesus, pakikipag-usap sa Kanya, pakikinig sa Kanyang salita, at paglapit sa Kanya araw-araw. Narito ang mahalagang mensahe. Kapag nararamdaman natin tayo ay lumalayo sa Diyos, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Si Jesus ay handang tumanggap sa bawat pusong nagsisisi. Inaanyayahan niya tayong iwan ang ating mga pagkakamali at lumapit sa Kanya. Kapag lumalapit tayo kay Kristo, binabalutan niya tayo ng Kanyang katuwiran. Pinatatawad ang ating mga kasalanan at muling pinapalakas ang ating relasyon sa Diyos. Remember, maraming bagay ang maaring makaagaw ng ating oras para sa Diyos. Ang Sabbath ay regalo ng Diyos upang mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang pinakamahalagang bahagi ang manatili sa paanan ni Jesus. Kapag tayo ay nagsisisi, ang katuwiran ni Kristo ang tumatakip sa lahat ng ating ipinahahayag at pinagsisisihang kasalanan. Holy Spirit, anong ibig sabihin nito? Madalas kapag tayo nagkakamali, una nating nararamdaman ang pagsisisi. Ngunit pagkatapos noon, madalas din tayong maghanap ng dahilan upang bigyang katuwiran ang ating ginawa. Halimbawa, may isang lalaki na naging mabagsik at nakasakit ng damdamin ng kanyang asawa. Alam niyang mali siya at nagsisisi ito. Ngunit maya-maya ay naisip niya, hindi ba't may kasalanan din naman akong nagagawa? Pamilyar ba ito sa atin, mga kapatid? Madalas ganito rin ang nangyayari sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo nagkakasala, kinakausap tayo ng Espiritu Santo at ipinapaalala niya ang ating pagkakamali. Ngunit sa halip na magsisi, minsan ay ipinagtatanggol natin ang ating sarili at naghahanap ng dahilan kung bakit natin ginawa iyon. Maraming mananampalataya ngayon ang ayaw umamin. Kahit alam niyang nagkamali siya, gusto niya ipatuloy na tindigan ito. Kahit sa sarili niya ay alam niyang siya ang may mali. The Holy Spirit convicts us of sin. Ang sabi sa Juan 16:8, at pagdating niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghuhukom. Napakagandang kaloob ng Diyos ang Espiritu Santo. Siya ang gumigising sa ating budhi, nagpapakita ng ating kasalanan at umaakay sa atin pabalik kay Kristo. Kung wala ang gawain ng Espiritu Santo, marami sa atin ang hindi makakakita ng ating tunay na kalagayan. God desires mercy, not empty religion. Basahin natin ang Oseas Kapitulo 6. Sa talatang ito, mababasa natin ang ganito. Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at kanyang pagagalingin tayo. Kanyang sinaktan at kanyang tatapalan tayo. Sa talatang 6, ganito ang nakasulat. Sapagkat ako'y nasisihan sa kaawaan at hindi sa hain at sa pagkakilala sa Diyos ng higit kaysa mga handog na susunugin. Makikita natin dito ang puso ng Diyos. Hindi lamang niya nais ang mga seremonya sa templo, mga ritual o panlabas na anyo ng pagsamba. Ang nais niya ay tunay na pagsisisi, tunay na pagbabago at tunay na relasyon sa Kanya. Kapag tayo bumabalik sa Diyos ng buong puso, handa siyang magpatawad at magpagaling. We should abide in Christ. Sa Juan Kapitulo 15 talatang 4, magsipanahan kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na
nakakabit sa puno ng ubas. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y magsipanahan sa akin. Hindi tayo lalago sa espiritual kung hiwalay tayo kay Kristo. Tulad ng sanga na nakakabit sa puno, kailangan nating manatiling konektado kay Jesus araw-araw. Sa pamamagitan lamang niya, tayo magkakaroon ng lakas, tagumpay laban sa kasalanan at espiritual na paglago. May nagtuturo na kailangan natin maging perpekto bago ariing ganap. Ito ay maling theology dahil hindi tugma sa salitang pag-aaring ganap. True repentance is the work of the Holy Spirit. Maraming tao ang nagsisisi dahil nahuli sila o dahil may masamang bunga ang kanilang ginawa. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay higit pa rito. Ang tunay na pagsisisi ay nangyayari kapag nakita natin kung gaano natin nasaktan ang puso ng Diyos. Kapag ipinapakita ng Espiritu Santo ang ating kasalanan, naiintindihan natin na ang bawat kasalanan ay sugat na muli nating inilalagay kay Kristo. At dahil mahal natin siya, ayaw na nating magpatuloy sa kasalanan. Sin weakens our relationship with God. Hindi tayo maaring lumago kay Kristo habang may kasalanang ating iniingatan at ayaw isuko. Ang kasalanan ay parang pader na humahad lang sa ating relasyon sa Diyos. Kapag may tinatagong kasalanan, humihina ang panalangin, lumalamig ang pag-ibig sa Diyos, nawawala ang kagalakan sa pagsamba at lumalayo ang puso kay Kristo. Ngunit kapag tayo nagsisisi at lumalapit sa Kanya, agad siyang handang tumanggap. Do not grieve the Holy Spirit. Sa Efeso 4:30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y tinatakan kayo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Tuwing nagsasalita ang Espiritu Santo sa ating budhi, huwag natin siyang baliwalain. Kapag paulit-ulit nating tinatanggihan ang Kanyang tinig, unti-unting tumitigas ang ating puso. Ngunit kapag tayo tumutugon sa Kanyang tawag, lalo tayong lumalapit kay Jesus. Narito ang important spiritual lesson. Ang pagsisisi ay hindi lamang pag-amin na tayo ay mali. Ito ay pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik sa Diyos at pagpapasakop kay Kristo. Ulitin natin, ang Espiritu Santo ang nagpapakita ng ating kasalanan. Ngunit si Jesus ang nagbibigay ng kapatawaran. Kapag kinakausap tayo ng Diyos tungkol sa ating pagkakamali, huwag nating ipagtanggol o pagtakpan ang ating sarili. Sa halip, sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako at baguhin mo ang aking puso. Paalala, narito ang mahalagang tandaan. Ang Espiritu Santo ang sumusumbat sa atin tungkol sa kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay bunga ng gawain ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay naghahangad ng tunay na relasyon, hindi lamang relihiyon. Hindi tayo maaring lumago habang may kasalanang patuloy nating iniingatan. Kapag tayo nagsisisi, handang magpatawad at tumanggap si Jesus. Real repentance. Ang mundo ngayon ay kakaiba ang dalang mensahe. Ito ay tungkol sa self-indulgence, self-promotion, independence, at pansariling kagustuhan. Ngunit kabaliktaran ito ng itinuturo ng Diyos. Kapansin-pansin na ang unang mensaheng ipinangaral ni Juan Bautista at ni Jesus ay iisang tema. Ito ay ang pagsisisi. Mababasa natin sa Mateo 3:1-2 ang ganito. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabing, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ganito rin ang mababasa sa sulat ni San Marcos. Kapitulo 1, talatang 14-15. At pagkatapos na madakip si Juan, ay naparoon si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Napansin natin na parihon lang ipinapangaral ang pagsisisi. Bakit kaya? Dahil walang tunay na relasyon sa Diyos kung walang tunay na pagsisisi. Hindi lang ito mensahe para sa mga tao nung panahon nila. Ito rin ay mensahe para sa atin ngayon. Repentance opens the way to spiritual growth. Paano ito nangyayari? Sa Gawa 3:18 at 19, datapot ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos ng una sa pangitan ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magbabata, ay gayon nga ang kanyang tinupad. Mangagsisi nga kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon
ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Ayon sa talata, may dalawang mahalagang hakbang. Una, pagsisisi. Pangalawa, magbalik loob. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pag-amin na tayo ay nagkamali. Ito ay pagkilala sa kasalanan, paglapit sa Diyos at pagtalikod sa maling gawain. Kapag may tunay na pagsisisi, may kasunod na pagbabago ng direksyon ng buhay. Hindi sapat na malungkot lang dahil nalantad ang mali o dahil may masamang bunga ang kasalanan na kanyang ginawa. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. God's goodness leads us to repentance. Sa Roma 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pagsisisi dahil kung hindi ay gusto niyang. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pagsisisi dahil gusto niya tayong parusahan. Tinatawag niya tayo dahil mahal niya tayo. Ang sabi ng talata, ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao upang magsisi. Paano ito nangyari? Kapag nabasa natin ang banal na kasulatan o kaya nakarinig tayo ng pangangaral, ganito ang makikita natin. Makikita natin ang kanyang pag-ibig, makikita natin ang kanyang biyaya, malalaman natin ang kanyang pagtitiis. At dahil dito, unti-unti natin nakikilala kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano natin kinakailangan si Jesus. Yan ang ibig sabihin na inaakay tayo ng kabutihan ng Diyos tungo sa pagsisisi. What is real repentance? What is real repentance? Ang tunay na pagsisisi ay may dalawang bahagi. Una, may kalungkutan dahil sa kasalanan. Kalawa, may desisyon na talikuran ang kasalanan. Hindi sapat ang sabihing, "Sorry Lord," habang patuloy naman nating iniingatan at minamahal ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang surrender. May kasamang willingness na baguhin ng Diyos ang ating buhay. God's promises forgiveness. Unang Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakagandang pangako ito. Kapag tayo ay lumapit, umamin, magsisi, handa ang Diyos na magpatawad. Hindi niya tayo itataboy, hindi niya tayo tatalikuran. Sa halip, tinatanggap niya tayo at nililinis tayo sa ating mga kasalanan. God is giving us time. Ano naman ang mensahe nito? Sa 2 Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik si Jesus ay dahil nais ng Diyos na mas marami pang tao ang magkaroon ng pagkakataong magsisi at maligtas. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan. Repentance leads to transformation. Juan 15 talatang 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kapag tayo nagsisisi at sumusuko kay Kristo, nagsisimula siyang baguhin ang ating buhay. Unti-unti niyang nililinis ang ating puso, binabago ang ating ugali, pinalalakas ang ating pananampalataya. Ito ang tunay na layunin ng Ebanghelyo, hindi lamang kapatawaran, kundi pagbabago ng buhay. Fruits of repentance. Ano naman ang nagiging bunga ng tunay na pagsisisi? Mateo 3:8. Kayo nga'y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa bunga. Hindi ito nananatili sa salita lamang. Makikita ito sa pagbabago ng ugali, pagbabago ng priorities, pagbabago ng lifestyle, at mas malalim na relasyon kay Jesus. Kapag may tunay na pagsisisi, may tunay na pagbabago. Kaya ang resulta, repentance leads to life. Sa Gawa 11 talatang 18, at nang marinig nila ang mga bagay nito, ay nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Ang pagsisisi ay hindi daan sa kamatayan. Ito ay daan sa buhay. Kapag nagsisisi tayo, hindi tayo mawawalan
mas lalo tayong lumalapit sa Diyos at tumatanggap ng bagong buhay kay Kristo. Tandaan mo ito, kapatid. Ulitin natin ito. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad. Ito ay pagkilala sa kasalanan, paglapit kay Jesus at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap ng kanyang biyaya. Ilagay natin sa ating isipan na ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ngunit nais niyang baguhin tayo. Ang mensahe ng pagsisisi ay hindi mensahe ng paghatol. Ito ay mensahe ng pag-asa dahil sa pamamagitan ng pagsisisi, napapatawad ang kasalanan, napapalapit tayo sa Diyos, nababago ang ating puso at nagkakaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagtalikod sa kasalanan. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao para sa pagsisisi. Kapag tayo nagsisi, handang Diyos na magpatawad. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago ng buhay. Ang pagsisisi ay daan tungo sa mas malalim na relasyon kay Jesus. Sufficient grace. God is merciful and ready to forgive. Kapag nararamdaman natin ang bigat ng ating kasalanan at hinahayaan natin ang banal na espiritu na akayin tayo sa paanan ng cross, maaari tayong lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Dahil ang Diyos ay hindi naghihintay, ayaw niya tayong parusahan. Siya ay Diyos ng awa, biyaya at pag-ibig. Sa awit 103 verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banay sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Napakagandang katotohanan ito. Kahit pa ulit-ulit tayong nagkukulang, ang Diyos ay nananatiling mahabagin, mapagbiyaya, matiisin at sagana sa awa. God revealed His character to Moses. Matapos magkasalang Israel sa paggawa ng gintong guya, muling ipinahayag din ng Diyos ang kanyang character kay Moises. Sa Exodus chapter 34 verses 6 to 7, ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Narito ang mensahe. Sa gitna ng kasalanan ng Israel, ang ipinakita ng Diyos ay hindi agad paghatol kundi awa. Ipinapakita nito na galit ang Diyos sa kasalanan, ngunit mahal niya ang makasalanan at handa siyang magpatawad sa nagsisisi. The cross reveals God's grace. Bakit namatay si Jesus sa cross? Dahil nais ng Diyos na maibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Kanya. Ang cross ang pinakamalinaw na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, hustisya ng Diyos at biyaya ng Diyos. Kung walang cross, wala tayong pag-asa. Ngunit dahil kay Jesus, may kapatawaran para sa bawat nagsisisi. Come to Jesus just as you are. Minsan, nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil sa ating mga pagkakamali. Ngunit ang nais niya ay lumapit tayo sa Kanya kung ano tayo. Katulad ng maniningil ng buwis na nagsabi, Lucas 8:13, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Bagaman mataas ang kanyang pinag-aralan, maganda ang kanyang trabaho, hindi niya ipinagyabang ang kanyang sarili. Hindi siya nagdahilan. Nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. At iyon ang tunay na pagsisisi. Jesus, take away our burdens. Kapag ipinagtapat natin ang ating kasalanan, hindi tayo itinataboy ni Jesus. Sa halip, inalis niya ang ating pasanin. Siya ang mabuting pastor na naghahanap sa nawawala. Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kahit bago pa tayo tumawag, hinahanap na tayo ni Jesus. Jesus gives us righteousness. Sa Zacarias 3:4, at siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsasabi, hubarin ninyo ang mga maruruming suot sa kanya, at sa kanya'y kaniyang sinabi, narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuotan ka ng mainam na kasuutan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang maruming damit ay larawan ng ating kasalanan. Ang malinis na damit ay larawan ng katuwiran ni Kristo. Kapag tayo lumalapit kay Jesus, inaalis niya ang ating kasalanan. Pinatatawad niya tayo at binibihisan niya tayo ng kanyang katuwiran. Ano naman ang biyaya?
Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan ay may kabayaran, at ang kabayaran, iyon ay kamatayan. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos. Ibinigay niya ang buhay na walang hanggan bilang kaloob sa pamamagitan ni Jesus. Ayon sa Biblia, maliwanag, ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala sa ating mabubuting gawa. Pag sinabing regalo, libre, walang bayad. Grace is greater than sin. Sa Roma 5:20 at 21, kung babasahin natin ang talata, ganito ang nilalaman. Datapat kung saan sumasagana ang kasalanan, ay sumasagana ang lubha ang biyaya. Maaring malaki ang ating kasalanan, maaring paulit-ulit tayong bumabagsak, ngunit ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa ating kasalanan. Walang kasalanang napakalaki para hindi tayo mapatawad ng Diyos kung tayo ay tunay na nagsisisi. Kapatid, kaibigan, kung sa pakaramdam mo, ang kasalanan mo ay kasing laki ng barko, ang kapatawaran ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. Napakagandang balita ito. God loved us first. Roma 5:8, datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Narito ang paliwanag. Hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti muna tayo. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna sarili mo bago kita mahalin. Ang sabi, habang tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Iyan ang ibig sabihin ng biyaya. Important spiritual lesson. Kapag tayo nagkasala, huwag tayong lumayo sa Diyos. Sa halip, lumapit tayo kay Jesus. Dahil ang kanyang biyaya ay sapat para sa bawat makasalanan na nagsisisi. Ang cross ay nagpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Handa niya tayong patawarin. Handa niya tayong tanggapin muli. At nais niyang maibalik ang ating relasyon sa Kanya. Reminder, ang Diyos ay puspos ng kahabagan at biyaya. Namatay si Jesus upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay pag-amin ng kasalanan at paglapit kay Kristo. Ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa ating kasalanan. Habang tayo makasalanan pa, minahal tayo ni Kristo at namatay siya para sa atin. The most expensive robe. Ano pa ito? Maraming tao ang naniniwala na ang mamahaling damit ang nagpapakita ng kanilang halaga at katayuan sa buhay. May mga nagsasabi, ganito ako manamit dahil ito ang gusto ko. Ngunit ayon sa Biblia, darating ang panahon na ang lahat ng material na bagay ay mawawala. Ang mananatili lamang ay ang ating relasyon kay Kristo. Hindi ang suot natin sa lupa ang pinakamahalaga, kundi kung tayo ba ay nababalutan ng katuwiran ni Kristo. Basahin natin ang talinghaga ng ating Panginoon, Mateo 22:11 hanggang 13. Datapat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasanan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasanan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. What is the wedding garment? Ang damit na pangkasanan ay sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo. Christ righteousness or righteousness by faith. Ano nga ba ito? Ito ang perpektong karakter ni Jesus na ibinigay niya sa lahat ng tunay na sumasampalataya sa Kanya. Hindi ito isang bagay na kaya nating pagtrabahuan sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi tayo iniligtas dahil mabuti tayo. Naliligtas tayo dahil tinakpan tayo ng katuwiran ni Kristo. The man refused the robe. Pansinin na ang lalaking ito ay nakapasok sa handaan. Ibig sabihin, may kaalaman siya tungkol sa imbitasyon. Ngunit tumanggi siyang isuot ang damit na ibinigay. Maraming tao ngayon ang gustong tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Ngunit ayaw nilang isuot ang katuwiran ni Kristo. Itinataas ang kanilang sariling pagsunod sa kautusan. Tila baga masama ang loob nila na wala silang bahagi o ambag sa kaligtasan. Bato-bato sa langit ang tamaan, bukol, pero huwag magagalit dahil ito mismo ang mensahe ng talinghaga.
Sa totoo lang, may mga tao na gusto nila ang kaharian, pero ayaw nila ang hari. Gusto nila ang kaligtasan, pero ayaw nila ang paraan ng Diyos. Parang si Adan at Eva, sa halip na bumalik at umamin sa kasalanan, gumawa ng sarili nilang pantakip sa kanilang kahihiyan, at ang masaklap, halos ayaw pa umamin. Manapa, nagtuturoan pa sila kung saan ba talaga nagsimula ang kasalanan. Marami ang ganyang paniniwala ngayon. Masama ang loob kapag ka nakarinig ng aral na lahat tayo makasalanan. Pati ang bata idinadamay pa nila sa kanilang pagmamalinis. Kaya nga maganda ang mensahe ng ating lesson dahil itinuturo nito na ang kaligtasan ay laging may kasamang pagbabago ng puso. Pag sinabing pagbabago, may mali sa una mong buhay. The robe of righteousness sa Apokalipsis 19:8, at sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga tunay na gawa ng mga banal. Sa Efeso 2:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ang puting damit ay sumisimbolo sa kalinisan, kapatawaran at katuwiran ni Kristo. Kapag lumalapit tayo kay Jesus sa pagsisisi at panampalataya, tinatakpan niya ang ating kasalanan ng kanyang katuwiran. Adam and Eve needed a covering. Balikan natin sa Adan at si Eva. Genesis chapter 3 verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Pagkatapos magkasala si Adan at si Eva, sinubukan lang takpan ang kanilang sariling kahiyan gamit ang mga dahon ng igos. Ngunit hindi sapat ang kanilang sariling gawa. Hinailangan ng Diyos na magbigay ng mas mabuting pantakip sa kanilang kahiyan. Ito ay larawan ng pangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Narito ang mahalagang mensahe. Hindi sapat ang mabubuting gawa natin, relihiyon o pagiging active sa iglesia o sariling katuwiran. Ang ginawa ni Adan at Eva ay kumakatawan sa paniniwala na ang kanilang gawa ay magpapaging matuwid sa harap ng Diyos. Subalit malinaw ang nangyari. Hindi naging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos ang ginawa ni Adan at Eva na pantakip sa kanilang kahihiyan. Tanging si Kristo lamang ang makapagtatakip sa ating kasalanan. Kaya ang mabuting balita or gospel, Jesus offers His robe. Sa Zacarias 3:4, nabasa natin ito kanina, at siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruruming suot sa kanya, at sa kanya kanyang sinabi, narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuotan ka ng mainam na kasuutan. Napakagandang larawan ito. Inalis ni Jesus ang maruming damit ng kasalanan at ipinapalit niya ang kanyang malinis na kasuutan ng katuwiran. Ito ang biyaya, ito ang ebanghelyo. Hindi tayo ang naglinis sa ating sarili. Si Jesus ang gumawa nito. How do we wear Christ's robe daily? Araw-araw kailangan nating piliin si Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya, panalangin, pag-aaral ng Biblia, at pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Kaya nga delikado ang paniniwala na aabot tayo sa sinless perfection. Dahil pagka ganon, maaring hindi natin gawin ang pagsisisi kasi perpekto na tayo. Mapanganib na aral yan. Kapag araw-araw tayong lumalapit kay Kristo, patuloy niyang binabago ang ating character. Hindi lamang niya tayo pinatatawad, binabago rin niya tayo upang maging katulad niya. Important is spiritual lesson ulit. Ang pinakamahalagang damit na maaari nating isuot ay hindi mamahaling kasuutan. Ito ay ang katuwiran ni Kristo. Hindi sapat ang sariling kabutihan upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Tanging ang dugo ni Kristo at ang kanyang katuwiran lamang ang makapagliligtas sa atin. Tandaan, kapag dumating si Jesus, hindi niya titingnan kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo kasikat, o kung gaano karami ang ating nagawa. Ang kanyang titingnan ay ito, nababalutan ba tayo ng kanyang katuwiran? Suot ba natin ang kasuotang ibinigay niya sa atin? Suot ba natin ang kanyang katuwiran o katuwiran nating sariling ating ipinagmamalaki? Minsan, inilalaban pa natin yan sa debate. Dapat araw-araw ay lumapit tayo kay Jesus. Isuot natin ang kanyang puting damit at hayaan siya ang magbago ng ating buhay. Bilang pagtatapos, Oseas 10:12, Mangaghasi kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Mangagsigapas kayo ayon sa kawaan. Bungkalin ninyo ang inyong
pinabayaang bukiran sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. The heart must be prepared. Ito ang natutunan natin sa buong sanglinggong ito. Repentance, forgiveness, grace, and righteousness of Christ. Ginamit ng Biblia ang halimbawa ng pagsasaka upang ilarawan ang ating spiritual life. Sinabi ng Diyos, maghasi kayo sa katuwiran. Ibig sabihin, gumawa ng tama, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at lumakad kasama niya araw-araw. Ang sabi ng talata, mag-ani kayo ayon sa kaawaan. Ibig sabihin, kapag tayo lumalapit sa Diyos ng may pagsisisi at pananampalataya, inaani natin ang habag, kapatawaran at biyaya ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon, bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang lupa. Anong ibig sabihin nito? May mga puso na naging matigas, malamig, at malayo sa Diyos. Ang kailangan natin gawin ay hayaang bungkalin ng Diyos ang ating puso upang maging handa tayo sa gawain ng banal na Espiritu. Seek the Lord. Sinabi ng talata, panahon ng hanapin ang Panginoon. Napakahalaga nito. Hindi tayo dapat maghintay ng bukas. Hindi tayo dapat maghintay ng ibang panahon. Ngayon ang panahon upang magsisi, manalangin, lumapit kay Jesus at ayusin ang ating relasyon sa Kanya. Kapag hinahanap natin siya ng buong puso, darating siya at magpapaulan ng katuwiran sa ating buhay. God works with us. Hindi tayo iniligtas ng Diyos na parang robot. May bahagi tayong gagawin. Hindi bilang ambag sa kaligtasan, kundi payagan ang Diyos na gumawa sa ating mga buhay. Narito ang kahangahangang ginawa ng Diyos. Efeso 2:12 hanggang 13, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos ang libutan. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, tayo ay tumutugon, ngunit ang Diyos ang nagbigay ng lakas, ang Diyos ang gumawa sa puso, at ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Siya ang naglapit sa atin kay Kristo. Hindi natin ito kayang gawin kung hindi natin papayagan ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Cling to the Lord. Ang isa sa pinakamagandang larawan ng relasyon sa Diyos ay matatagpuan sa Deuteronomio. Kapitulo 4, talatang 3 at 4. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay nilipol ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Pansinin ang salitang ito. Nagsisipanatiling kalakip ng Panginoon. Ito ang sikreto ng matagumpay na buhay Kristiyano. Hindi sapat na minsan lang tayong lumapit kay Jesus. Kailangan natin lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at manatili sa Kanya araw-araw. Kapag nakakapit tayo kay Kristo, mananatili tayong buhay sa spiritual. Discussion question. Why should we pray for protection against temptations? Sa Mateo 6:13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Dahil alam nating mahina tayo kung wala ang tulong ng Diyos, araw-araw kailangan nating hingin ang gabay, proteksyon at lakas ng Panginoon. What is Christ's robe of righteousness? Ang balabal ng katuwiran ni Kristo ay ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang kabanalan, at ang kanyang katuwiran na ibinigay niya sa sumasampalataya. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil mabuti tayo. Tinanggap niya tayo dahil kay Kristo. How does the robe relate to the sanctuary? Sa sanctuary service, ang makasalanan ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng tawad. Malilinis ang kasalanan, maibabalik ang relasyon sa Diyos. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus ngayon bilang ating dakilang saserdote. Kapag tayo nagsisisi, tinatakpan niya tayo ng kanyang katuwiran. Sa ating summary sa buong isang linggo, natutunan natin na ang Holy Spirit ang kumikilos upang tayo hikayatin sa pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa bawat makasalanan. Ang katuwiran ni Kristo ang tanging pag-asa natin. Ang robe of righteousness ni Jesus ang tumatakip sa lahat ng ating ipinagsisising kasalanan. Ang pinakamalaking kagalakan ng isang Kristiyano ay ang malaman na siya ay pinatawad at tinanggap ng Diyos.
important is spiritual lesson. Kapag tayo tunay na nagsisisi, hindi lamang nawawala ang guilt, nararanasan din natin ang pag-ibig ng Diyos, kapayapaan sa Diyos, at may malalim na relasyon kay Jesus. Habang lumalapit tayo kay Kristo, lalo tayong nakakapit sa Kanya, at habang nakakapit tayo sa Kanya, lalo tayong binabago ng Kanyang biyaya. Tandaan mo ito. Ang pagsisisi ay hindi katapusan ng kwento. Ito ang simula ng panibagong buhay kasama si Jesus. Kapag tayo lumalapit sa Kanya ng may pagsisisi at pananampalataya, pinatatawad niya tayo, nililinis niya tayo, at binabalutan niya tayo ng Kanyang perpektong katuwiran. At sa ilalim ng balabal na iyon, nakatayo tayo sa harapan ng Diyos bilang Kanyang minamahal na anak. At sa ilalim ng balabal na iyon, nakatayo tayo sa harapan ng Diyos bilang Kanyang minamahal na mga anak. Narito isang magandang kwento bilang pagtatapos. Pinamagatan itong Voice Speaks at a Cooking Pot. Si Miriam ay isang 41 anyos na ina mula sa Zambia. Nakaranas ng pangyayari sa kanyang buhay. Palaging sumasakit ang kanyang ulo, masakit ang kanyang buong katawan, ngunit higit pa sa pisikal na karamdaman, isang matinding kalungkutan ang bumabalot sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dumalos siya sa unang gabi ng isang linggong evangelistic meeting sa Livingstone. Doon niya nakilala ang isang Seventh-day Adventist na babae na nagngangalang Marjorie. Habang nag-uusap sila, ibinuhos ni Miriam ang lahat ng sakit at bigat na kanyang dinadala. Tahimik siyang pinakinggan ni Marjorie at pagkatapos ay taimtim na ipinanalangin siya. Kinabukasan, habang naghahalo si Miriam ng lugaw na mais sa isang malaking palayok sa labas ng kanyang bahay, may kakaibang nangyari. Bandang 11:00 ng umaga, habang nakatutok siya sa pagluluto, tila may mahinahong tinig na nagsabi, "Pumasok ka sa loob at magbasa ng Biblia ngayon din. Iwan mo muna ang iyong palayok at magbasa ka ng Biblia." Nagulat siya. Hindi niya alam kung anong bahagi ng Biblia ang babasahin. Gayunpaman, pumasok siya sa bahay, binuksan ang kanyang Biblia at binasa ang unang kabanatang kanyang nakita. Habang siya'y nagbabasa, tila may nagsasalita mismo sa kanyang puso. Parang sinasabi ng Diyos, "Anak, mahal pa rin kita. Lumakad ka sa paraang nais kong tahakin mo." Pagkatapos nun ay bumalik siya sa pagluluto. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang bumalik sa Biblia at nagbasa ulit. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting napalitan ng kapayapaan ng kanyang kalungkutan. Nawala ang pananakit ng kanyang ulo, nawala ang pananakit ng kanyang katawan, at higit sa lahat, napalitan ng kagalakan ang kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Lumuhod siya at nanalangin. Ganito ang wika niya, "Panginoon, patawarin mo ako." Nang gabing iyon, muli siyang dumalo sa evangelistic meeting at agad niyang hinanap si Marjorie upang ikwento ang nangyari. Napaluha si Marjorie nang marinig ang oras kung kailan narinig ni Miriam ang tinig na nag-utos na magbasa ng Biblia, sapagkat eksaktong 11:00 rin ng umaga habang nasa kanyang bahay, nakaramdam siya ng matinding udyok na ipanalangin si Miriam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ginawa niya ito. At sa parihong oras, ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng isang kaluluwang nangangailangan ng kanyang biyaya. Sinabi ni Marjorie, "Maglaan ka ng panahon araw-araw, magbasa ng Biblia at manalangin. Ang Biblia at pananalangin ang susi ng lahat." Lumipas ang mga buwan, patuloy na nagbasa ng Biblia si Miriam. Patuloy siyang nanalangin at unti-unting nabago ang kanyang buhay. Ang dating matinding sakit ng ulo ay nawala. Ang dating pananakit ng katawan ay humupa. At ang dating madilim na kalungkutan ay napalitan ng kagalakan at pag-asa. Ngayon ay buong puso niyang pinapatutuhanan. Ang sabi niya, "Pinalakas ako ng Biblia. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag sinusubukan akong guluhin ng kaaway, kumakapit ako sa mga pangako ng Biblia at nananalangin." Mga kapatid, minsan nagsasalita siya habang tayo ay naghahalo lamang ng pagkain sa isang palayok o minsan sa gitna ng anumang ating karaniwang ginagawa. Ang Espiritu Santo ay marahang bumubulong. "Lumapit ka sa akin. Buksan mo ang aking salita. May nais akong sabihin sa iyo, kaibigan." Tulad ni Miriam,
Kapag tayo tumugon sa tinig ng Diyos, matatagpuan natin ang kapatawaran, kapayapaan at bagong buhay kay Jesus. Opo, ang pagsisisi ay naglalapit sa atin sa Diyos at ang kanyang biyaya ay laging sapat para sa sinumang lumapit sa Kanya. Kung ikaw ay pinagpala sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, i-share mo ito kaibigan, i-follow mo ako at i-subscribe upang wala kang makaligtaan sa aking mga susunod na mga video. Maraming salamat sa iyong panunood.